Hey yo, what's up guys? Ako nga pala ulit to, nagbabalik si Tito Banjo at ito ang After Shift Talks kung saan pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay. Pwedeng trending, pwedeng hindi, sariling opinion, nasa inyo na yun kung pupivisit kayo, hindi. Ayun, nice intro pare. By the way, ako nga pala si Alan Guzman aka Mr. Malumanay. Makikita nyo ako sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube. Pwede nyo stream yung music namin. Shoutout sa Peace of Minds, shoutout sa Gra, shoutout sa mga Temple Street. Yeah, let's go. Dadalawa lang kami. So yun nga, parang gusto ko rin itry yun. Gagawa din yata ako ng page ko. Parang ano, parang si Dog. Yung solo-solo interview lang. Pero parang okay din naman siya gawin no? May idol kasi ako dyan May idol ako dyan Tito Bray. No, si Tio Bray no. Yung kalbong malupit din. Parang may napapansin ko, parang lahat yata ng mga kalbo malulupit din talaga no? Parang gusto ko na rin yata Pero dalpig kasi ako pare. Yung flat yung likod. Yan, hindi bagay. Sa pre, tingin ko hindi ka nga pwede magpakalbo, di ba? Naalala mo yung nakaraan? parang walang hawakan Hindi na masasabunutan no. So by the way pare, kamusta naman yung linggo mo ngayon? Kamusta naman yung linggo natin kung... Ako kasi may mga bad news. May time talaga na tatamarin ka rin sa loob ng isang linggo. Parang sinasaniban ka ng katam ni Juan. Di ba? Pero yun, tinutuloy-tuloy ko pa lang din yung daily na ginagawa ko. Consistent lang. Pero ewan ko lang nito kasi parang hindi namin parang hindi yata kami makakapagtinda nito. By the way guys, kasi meron kaming small business nung misis ko. Nagpapa-order ako pero nito parang tagilid kasi nga dahil sa schedule din. Ito yung wala pang page guys. Pero pwede natin lagay dito yung example nung Maha tsaka Grahams no. Pero marami naman nagpi-feedback, masarap daw tsaka mura. Mura daw. Ewan ko lang ngayon kasi medyo yun nga, hindi naman mag-stable yung business lalo na kung tumataas yung bilihin, bossing. Oo, mahirap. Mahirap siyang tagos kasi kung yung nakasanayan nga nung mga customer na mura. Tapos magmamahal yung bilihin. Gustuin man naming i-stay yung pagpresyo. Siyempre kailangan din muna namin tansyahin kung kikita kami o hindi. Yan, nagka-computation pala din muna. Tinitignan kung kaya pa. Kaya sa mga nagsatatanong dyan, sana mapanood nyo to, ewan ko lang kung matutuloy pa yung pa-order namin this Monday. Pero kung meron, chat ako sa inyo. Ching ching ching. Ikaw bossing, kamusta naman linggo mo ngayon? So pare, okay din naman. Yung pa rin, work, music, trabaho, gaming sa PlayStation. Ano bago doon? Then yun, puro struggle din. Siguro hindi naman mawawala din sa buhay ng tao yun. Tayo dire-diretsong humihinga naman, siguro natural yun, natural na process ng isang tao. Pare, balikan ko lang yung sa sa business mo. Sarap din talaga nung yung Grahams mo pare. Pero pare, ang gusto ko lang magbigay ng opinion din sa sinabi mo, siguro sa pagtaas ng presyo. Siguro okay lang din naman pare na magtaas ka basta ma-retain yung parang quality pare. Yun ang the best din talaga. Okay lang na tumaas ng konti. Siyempre, yun nga. Alam mo, pare, ito, nandyan na lang din tayo. Alam mo ba yung shrinkflation? Shrinkflation na nangyayari sa mga produkto? Ano ba yun, yung parang pagkonti nung quantity tas wala pa yung quality, parang ganon dahil sa sa inflation rate, sa pagtaas ng inflation rate. Oh, napapansin ko rin yun lalo na kung halimbawa araw-araw ka kumakain dito sa lugar na to. Tapos sasabihin na tumaas yung gasol, tumaas yung karne, tumaas yung mga bilihin, mga condiments. Ngayon, pagdating mo dyan sa karinderya na yan, yung takal nila babawas na, tas medyo tatabang pa. Yun nga rin yung gusto kong iwasan. Kaya hanggat maaari kailangan compute muna kung talagang ilan pa yung kailangan, kung magkano yung kung tutubo pa. Kasi kaysa naman masira ako sa customer na dati naman okay to, but ganito na ngayon. Wala na, natipid na, ganun, tas nagmahal pa. So kailangan din natin maging consistent sa quality nung tama nga yun, di ba? Quality talaga ang kailangan. Tsaka tag dito, oras din. Kasi nga di ba madadagdagan tayo ng working days ngayon. Yun nga rin yung iniisip ko kung paano natin isisingit yun.
Oh, kaya basta pera kakayanin eh. Hindi naman pwedeng keso nahirapan tayo ngayon eh. Eka nga nung lagi kong pinapanood, yung nabanggit ko sa'yo kanina, si Chester. Oo. Ang isang key para yumaman ka is consistency. Kailangan, kung ano yung plano mo nung una, halimbawa, alas 4 ka gumising, ituloy-tuloy mo yan kahit gaano kapagod alas 4. Gawin mo lang ng gawin yun, paulit-ulit yung ginagawa mo, nakakapagod sa una, pero pag nasanay ka, hindi na siya magiging daily routine mo na siya. Normal, na manonormalize mo na yung ganong klaseng gawain. Hanapin na ng katawan mo. Oo, hanapin na ng katawan mo yun. Kagaya nito, parang may kulang sa linggo ko kasi nga hindi pa na kami nakapagplano mag-asawa. Nagsabay-sabay, busy siya. Ako naman, syempre pagod, busy din. Tapos medyo lutang pa. Minsan kasi talagang malulutang-lutang ka na sa dami ng iisip mo. Oo, sabay-sabay. Mahirap siyang Tapos yun, nagulat na lang ako, itong na pala, Sabado na pala. Hindi pa ako nakapamalengke. Oo, hindi ko namalayan. Alam mo ba kahapon? Sabi ko kay Francis, G bukas. Ay, G tayo sa Saturday. Bukas bossing. Yung bago ako mag-oo, kilik ko muna yung yung calendar. Bukas na pala pre, akong ganun. Hindi ko na namalayan yung araw. Yung araw. Napakabilis bossing, napakabilis. Lalo na kung busy ka talaga yung ang daing ganap tapos ang dami ka pang iniisip na bagay-bagay. Mga troubleshoots diyan. Hindi mo mamamalayan. Pero yun nga, talagang kailangan tama lang din naman na maging busy. Huwag lang talaga yung sobra-sobra. Bigay rin tayo time sa sarili natin. Ika nga nila yung una natin pinag-usapan yung work-life balance. Diba? Kailangan natin ng ganon. Ako nga, pag-uwi ko, sumisingit pa ako, papatanggal lang ng pagod ba. Kahit pagod yung daliri ko, nag-hawk pa rin ako, nag-ML pa rin ako eh. Gaming. Oo, gaming din. Kahit na medyo stutter na yung phone. Yun syempre, wala pa mabiling bago guys. Pero yun nga. Tsaga-tsaga lang. Malapit na may raos yung tulugan ko ngayon eh. Malapit na eh. Hindi mo rin mamamalayan. Dati parang hikaws na pero ayan. Pagka natapos yan, mapag-focus na rin sa side hustle. Siyempre wala nang ibang bills. Pwede na i-boost doon yung income para Kasi nga isa nga ito yung mapasok ko lang. Yung babae na na-interview nung vlogger sa Amerika ba yun? Ganun. Basta sa ibang bansa. Pinagkamalan niyang millionaire. Sino? Hindi. Yung babae pinagkamalan niyang millionaire. Ngayon in-interview niya, para kasing yung taong yung vlogger na yun is nag-interview siya ng mga millionaire. Hindi ako, sabi niya gano'n. Pero ang ganda nung ang ganda nung pananamit ng babae. Pero may edad na. Hindi ako, sabi ng babae. Yung asawa ko. Maitam yung lalaki pa rin. Napaka-normal tignan. Billionaire pala. Billionaire. Yun nga, yung kagaya ngayon, parang mga sinasabi lang din na Chester. Sabi niya meron 4 na rules. Nakalimutan ko kasi kung ano yung mga sinabi niya eh. Pero isa na doon yung supply and demand. Sabi niya supply and demand. Tapos kung ano yung magte-trend, ganoon. Iba kasi yung salitaan talaga ng mga mayaman, mahirap pang sundan eh, mahirap tandaan eh. Pupunta na tayo doon, pare. Kailangan natin mag-ready. Kaya nga ganoon na yung pinapanood ko ngayon eh. Ganoon na yung mga dumadating sa mga newsfeed ko ngayon, lagi ko na rin siyang pinapanood. Tsaka consistency, yun. So by the way, ano nga yung natin ngayon bossing, yung isang topic natin ngayon? Difference. Yun ba yung difference ng boy sa kaman? Oo. Yun ba? Oo, parang ganun. Yun na nga, yung how to become a man from being a boy, parang ganun. Sorry guys sa Grahams Oo. May Rohong Grahams kami. Pero yun kasi pero parang ang thought nito is paano ka about maturity to bossing. About maturity to. From being a man, from being a boy to become a man. Parang ganun eh, no? So, start ko na rin din sa akin. Ano lang yan eh. Para lang din yan sa pag-start ng business mo, ganun. Parang doon lang din yan papasok eh. Para maging isang totally man ka na or grown up man ka na, kailangan mo rin dyan unti-untiin. Hindi mo naman pwedeng biglain yan eh.
Magsisimula yan sa sarili mo. Bago tawag dito, bago mo masabing totally na lalaki na talaga ako, ganito. Simulan mo yun sa sarili mo. Paggising mo, magligpit ka na higaan mo, ganon. Oo, simpleng bagay. Mag-groom ka everyday. Gupit kuko. Ahit. Hindi ako nakapag-ahit ngayon. Kasi nga talagang nagulat din ako sa araw. Oo, hindi rin talaga alam eh. Tsaka yung... nagulat talaga ako kapon. Nagulat talaga ako. Tapos yun nga, paggawa ng house chores. Doon mo simulan. Sa mga maliliit na bagay na yon. Kasi nga ito pa isa pa. Sa hilig ko na nga rin siguro sa mga pakikinig. Ang ano ko dyan, gawin mong butler yung sarili mo. Gawin mong butler yung sarili mo. Gawin mong alipin yung sarili mo ng sarili mo. Parang ganon. Ganito siya eh. Kaya kumbaga pare sa madaling salita is be your own boss, ba? Ganun. Oo, ganon. Be your own boss. Pagsilbihan mo yung sarili mo, parang ganon. Kaya nga ito, yung pagising mo, kailangan toothbrush, silamos, kompleto. Bago ka lumabas ng bahay, dapat wala kang muta. Ganon. Di ba? Kasi nga, yung mga minumuta lang, yung mga bata lang na lalaki yun, ganon. Pero pasensya na, baka meron kami kasi kagigising lang din naman namin. Oo. Pero yun, pag nasanay mo yun, andun ka na sa step 1. Gawin natin step by step. Step 1 yun, sarili mo muna. Step 2, dun mo ipasok yung house chores. Sanay mo yung sarili mo, maglaba ka ng sarili mong underwear dahil nga binata ka na. Tapos, yun nga, yung mga ginagawang gawaing bahay, mga normal lang, mga maliliit lang. Simulan mo sa maliit. O pag nasanay mo na rin, step 2, magplan ka na. Ay, step 3, magplan ka na ngayon. Kasi nga habang bata tayo, ito kasi kami may mga pamilya na kami. Na-realize ko lang din na mas maganda mag-start ng business habang single ka. So habang bata ka pa lang, dapat maging business minded ka na or maging ano ka na, parang maging tawag dito, kailangan mo nang isipin kung paano kumita habang bata ka pa. Para pagdating mo doon sa step 4, ma-execute mo na lahat ng plan mo. Meron ka ng pondo, meron ka ng disiplina, 'di ba? At the same time natututo ka pa ng diskarte. O di mas madali na ma-execute 'yon. So ngayon magiging responsable ka na rin sa sarili mo nun. Pagka nagawa mo yung mga 'yon, doon mo masasabi naman ka na talaga. Tsaka isa pa doon, yung dapat magkaroon ka rin ng respeto sa babae. 'Di ba? 'Di ba? Oo. Ayun yan, kailangan yung sinabi natin that may respeto ka sa babae, pero minsan di mo rin maiiwasan na gusto mo siyang paluin sa puwet eh, no? Kasi gusto mo sa bunot. Yung iba nga nasasakal pa. Hindi, pero yun. Yung pananakit naman is yung love language ba yun? Love language. Wag lang yung abuse iba na yung abuse, yung talagang pagbubuhata mo ng kamay. Wala pang ano yun. Binigyan lang no? Oo. Yung porke hindi lang kayo nagkasundo, bigla mo na lang pinangahan no. Bigla mo binigyan ng 1-2, ayun, single ka ulit. Ganun. Ano na nga? Para may dadagdag lang ako tungkol sa nabanggit mo na yung sa business kanina, na mas magandang mag-umpisa ng binata ka pa. Alam mo pare, sang-ayon ako dyan. Although ako ngayon pajab-jab lang ako sa mga hassle na ganyan. Na-experience ko din kasi, siguro ako personally pare, marami na rin ako nalugi na business. Hindi ko na lang i-disclose yung iba. Marami na rin akong pinasok na ventures Pero tingin ko tama talaga yung sinabi mo. Kasi ang isip ko dyan is, pare, marami kang room para magkamali. Halimbawa meron kang 100k. Itinaya mo lahat siya sa business. Walang naiwan sa'yo. Okay lang na maubos mo siya. O maubos mo na magkamali ka sa business. Kasi wala ka pa naman parang inakay. Wala ka pang responsibility. Wala pang nasa ilalim ng umbrella mo pare. Kumbaga ganun wala pang umaasa sa'yo. Kumbaga sarili mo lang. Ano lang ba yung kakain ka lang naman ng 3 times a day, diba? Napakadali lang i-survive nun. Unlike pag meron ka ng inakay, kailangan magpagatas. Kailangan mong, siyempre, mag-provide sa pamilya mo yung mga bills. 'Di ba? Unlike kung binata ka nga, is maraming room para magkamali. 'Di ba? Mas maraming, di ba? Mas magaan kung magkakamali ka kasi sarili mo pa lang din naman yung iniintindi mo.
Although meron kang responsibility sa pamilya mo na kailangan mo rin tumulong, pero hindi siya yung simbigat na meron ka ng sariling pamilya. Oo. Kaya, Pare minsan nga pag binata ka talaga wala kang responsibility. Swerte yung mga ganun yung mga sarili lang din ang kailangan intindihin. Minsan ako pare naiinggit ako sa ganun. Yung yung sarili mo lang yung kailangan mong isipin. Yung di ba yung meron tagabayad ng bill sa inyo nung binata ka pa, di ba? Swerte ng mga ganun, no? Tayo na. Napapanaiisip ko lang din. Hindi ko man lang naranasan yata yun. pares tayo kasi simulan nagtrabaho ko. Batang-bata ako nagtrabaho, hindi nga ako nag-college eh. Andun na yung magpro-provide ka. Sabi natin, hindi ko nasulit yung pera ko nung binata ako. Pero nasulit ko din naman, kahit hindi ko naman masasabing talagang buong-buo ako nakatulong sa magulang ko. Pero para sa akin, sulit din naman yung binibigay ko sa kanila. Kahit kulang parang pakiramdam ko lang kasi nga yung nakakatulong kay. Nakakatulong kay. Nakakaingit nga yung ganun. Yung mga medyo angat sa buhay, tapos yung mga anak nila kahit nagsa-side hustle na nagtatrabaho na hindi nila kailangan asahan pa para sa bills, sa everyday na pagkain ganun. Yung mga ganun naman talagang halimbawa kung nasa medium level nga sila pa yung talaga yung depende na lang dito sa mindset kasi meron din naman mga ganun na trabaho sugal, trabaho bisyo. Oo. Nasasayang. Meron din naman yung iba na ginagawa yung opportunity para mag-build sila ng yun ang malupit. Yung habang wala ka pang responsibility yung habang wala pang responsibility na ipinapasa sa yung magulang mo. Halimbawa nga is kapos sa financial, di ba? Meron diyan yung mga nasa middle class na ganun talaga na sinasamantala nila na mag-build ng pangsarili nila, di ba? Ang lupit lang din nun ng mga ganun tao. Nabibilib din ako dun. Yung mindset nila na hihinto din sila sa pagsabi ng maanong ulam. Dapat ang mindset ng mga ganun kasi anak anong ulam. Ganun na yun, di ba? Yun na yung mindset nila eh. Kaya believe din ako sa mga ganung klaseng tao. Lalo na to yung isa nga, yung nakaraan na pag-usapan natin, si Josh Mojica ba yun? Si Kangkong Chips. Ang lupit pala nun, pre. Pinanood ko yung mga ibang video niya dati-dati pa. Talagang from zero to hero din siya eh. Talagang tinulungan niya rin yung magulang niya sa pagtitinda ng Kangkong Chips hanggang sa gigising ka talaga. Yun na talaga yun, na doon pa rin yung consistency. Oo. Hanggang ngayon talaga. Kaya believe nga ako sa kanya, napakabata niya. Isipin mo yun may responsibilities pa sa pamilya yun. Pero nagawa niya pa rin, di ba? Siguro talagang nasa tamang oras tsaka sa tamang diskarte din yun eh. Kasi siya, nung pinanood ko yung mga video niya, bibideo siya madaling araw. Malamig pa, naka long sleeve, dala niya yung Kangkong Chips. Siguro naglalako na siya nun, hindi ko lang sure Pero ngayon, lahat ng pagod na yun, naramdam. Pare, kain ka ng steak, kung tawagin sa Pinas, hilaw. Pero sa kanila, luto na yun. Di ba? Medium rare. Medium rare, di ba? Pero dito sa Pinas, pag yun, tayo na, boy pa, may humihinga pa nga yan. Para lang sa mga yun, may pangmayaman na taste buds kasi. Para sanay kasi tayo sa liempo. Liempo yung inihaw na medyo makunat-kunat yung balat, ganun. Hindi, pero masarap din talaga yun. Hindi lang nila natitikman. Yun nga. Tsaka yung iba naman kasi, di ba ngayon, babalikan ko lang kanina, nagiging easy go lucky sila pagka ganun yung magulang nila hindi umasa sa kanila. Ito yung bisyo sa babae. Papasukin yung illegal drugs, mga ganyan-ganyan. Gambling. Hanggang sa lahat ng, nagtatrabaho ka nga. Parang magandang impression mo nga sa panlabas dahil tatrabaho ka, may sarili kang pera. Pero nalis ka na ng landas at the end of the day, balik ka pa rin sa nanay mo, yung manong ulam. Ganun ka pa rin eh. Hindi sila hindi ka makapag-build ng empire mo habang bata ka pa. Hanggat nandiyan pa yung sumusuporta sa'yo. Di ba? Pero kung tutusin, tayo ng leverage na yun para sa kanila, di ba? Puta magwo-work ka ng para sa'yo lang. Napaka-gaan nun. Kasi ito yung isipin mo nag-apply ka, nanghingi ka pa ng baon nung first month mo, di ba? Kasi nga walang-wala ka rin. Ngayon kumikita ka na, tapos hindi ka pa hinihingan ng kapalit. Go lang ng go, ipunin mo ng ipunin yan. Kaya dapat, ito payo lang din sa mga nasa ganong sitwasyon ngayon,
na hindi hindi nahihinga ng magulang or kahit ano dahil nasa middle class, gawin nyo. Habang bata pa kayo, habang wala pa kayong sariling pamilya, mag-build na kayo ng small empire nyo hanggang sa lumaki. 'Di ba? Sakupin nyo ng sakupin yung dapat yung sakupin. Magnegosyo kayo. Patayo kayo ng marami, ganyan. Kasi ako, yun din ang pangarap ko talaga eh. Na ngayon nga, may pamilya na, mahirap na siya. Mahirap na rin siyang tuparin talaga. Pero, kaya pa. Ano na lang din talaga, tiyaga. Tsaka tipid. Isa pa nga to eh, sa pagtitipid. Pahinga ko lang din kanina. Yung isa pare yung nagmo-motivational ng ano, parang galing din siya ng ito front row, parang ganon. Okay. Yung kalbo ba yan? Oo, Kalbo. Katawan. Oo. Lupit talaga ng mga kalbo. Legit malulupit talaga yung mga kalbo. Ano, sabi niya, naggumawa siya ng chart, investment, utang. Yung investment mo tsaka utang mo, 'di ba nag-invest ka? Ay, umutang ka pala, utang tas investment tas income. Umutang ka, ininvest mo. Ba't malit yung income? 'Di ba? So sa pag-handle mo rin ng pera 'yon. 'Yun yung one doon. Kaya dapat pag umutang ka, ininvest mo, may income ka na, may extra income ka pa. Oo, para hindi yung inutang mo lang yung pagugulungin mo. Yun naman yung sinasabi ngayon sa pag-build ng small empire mo nga ng habang single ka pa or habang kaya mo pa. Kailangan dyan, hindi porke mag-start ka ng business, bibitawan mo na kagad yung work mo. Pagsabayin mo muna. Kasi nga nandyan yung option 1, option 2. If ever di mag-click to, meron ka nito. If ever dito ka naman umalis, tapos nag-click to, boom! 'Di ba? Yun yung mga naano ko ngayon. Natutuwa na rin ako makinig sa mga podcast, lalo na doon sa mga ano. Maano talaga, marami ka ring matututunan. O mga role model. Parang May dagdag lang din ako sa sinabi mo yung sa tungkol sa kanina, yung yung income ganun. Ay, yun nga din pare, tingin ko lang pwede mong gawin yun na i-quit mo yung trabaho mo kung wala ka pang pamilya na sarili. yan, tama. Yun nga, mas marami ka pang room para magkamali. Sa tulad natin, syempre tayo tayo sa pamilyado na tayo, kailangan natin lagi ng safety net pare. Kasi syempre hindi naman pwede na may konti kang savings, di ba? Saglit lang 'yun. Kailangan talaga pag pamilyado ka, lagi kang may safety net. Mahirap na mag-risk pare. Pero kung halimbawa naman is worth it yung pag alam mo talaga na magbo-boom, ikana mo na. Pero kung halimbawa 50-50 chance siya, pwede siguro dapat may safety net ka palagi. 'Di ba? Kailangan yun kasi lalo na tayo, yung responsibilities natin. Hindi naman na tayo binata na pag nagutom tayo, pwede tayong magtoyo mantika eh. Meron na rin tayong inakay, di ba? Ang sarap nun pare, masarap talaga yun. Legit, sa mga hindi pa nakatikim yan, try nyo toyo mantika. Minsan lang, wag nyo araw-arawin Tapos, yun nga, hindi ka na no room for error ka na dahil nga yung sa responsibility. Alam nga naman pakainin. Less error. Less lang. Kasi kawawa naman yung inakay. Yung nasa ilalim mo na naghahantay kung masisiro ka. Kailangan talaga dyan maging wise. Tama ba? Wise decision making lagi. Tsaka iwasan mo yung pagiging negative para sa akin. Kasi kung if negative yung mo, parang hindi mo mararamdaman yung kita mo. Parang, ganito lang yung nilabas nito. Paano pa kaya nito? Paano pa yung nakaraan? Dapat enjoy na lang din. Nung mga huli nga na nagtitinda ako, na-enjoy ko eh. Nakaka-enjoy naman talaga pagka kumikita ka ng pera, diba? Then saka pag galing sa business din. Masarap siya kasi syempre ang diyan kaliwaan, 'di ba? Na agad eh. Kumbaga pag parang nagpapasahan ng dope din. 'Di ba? Kaliwaan lang. So pag inabot mo yung product, andiyan na agad yung kita, andiyan na agad yung profit eh. Talagang parang nadagdag siya ng adrenaline ba. Masaya din talaga siya, masaya siyang maramdaman. Lalo na pag nandiyan na yung bilangan. Kahit puro barya pa yan, pag pinatayo mo yung 20 na yan, pag gumanyan yan, 200. Money is money. Money is money pa rin. Diyan pa rin yung kaligayahan.
Kahit anong pagod mo, at the end of the day, pag nakita mo yung kita mo, tanggal yun. Kaya balikan natin yung kanina, yun sa Saman? oo, sa man. Lahat nun, siguro naman connected. Pero talaga, habang bata pa kayo, yun gawin nyo. Para pag naging totally man na kayo, meron na kayong idea, meron na kayong pera, meron na kayong pera, meron na kayong idea, natuto na kayo. Pwede nyo nang isugal yan bago kayo magkaroon ng pamilya. Hindi yung illegal gambling, isugal nyo sa business, investment. Masama. No, wag. Ako nga, bossing, hindi ako marunong pusoy, tong eats, ganun. Marunong ako sa cellphone, pero pag yung actual na makikita mo, ako hindi ako marunong. Nagpapawis yung kamay ko. Kumipit na ng baraha. Oo, hindi marunong. Kahit ngayong alam mo nung wala pa akong anak talaga, nahilig din ako sa scatter. Scatter. Oo, so dati pa lang, possible pa lang yun. Magaan pa magbigay. Scatter. Hanggang sa, napansin ko lang, sabi ko sa sarili kong ganyan. Tangina, parang yung imbes pinangkakain ko dito na pupunta, hindi naman din ako nananalo eh. Ni-stop ko. Nagkakaroon ko na ng addiction yun. Oo, addiction na siya. Yung tipong hindi ka makapagpindot-pindot na gano'n naiirita ka na. Tinigil ko. Alam mo yung SME ko yan eh. Tinigil ko kasi imbes pambili ng ganito, pambili ng ganyan. Ay na, mawawala pa eh. Pabili mo na lang ng Foods. paporma. Oo, pamporma, ganon. Pabili mo ng mga gadgets. Pyesa ng motor, gadgets. Invest mo sa sarili. Invest mo na lang sa sarili mo kaysa yung diyan ka na nga, antay ka na nga lang ng grasya, scatter mo. Negats yun. Negats. Para balikan ko lang yung sa topic natin sa how to become a man. Siguro pag mapipilitan ka maging man talaga pag naabutan ka na ng responsibilities eh. Isa pa yan. Tingin ko. Magkasabay yan eh, yung responsibility and maturity. Sabay yan. Sabay silang dumarating sa buhay mo eh. Sabay yan nag-i-evolve ba. Kumbaga syempre, alimbawa is ikaw ang magbe-breadwinner sa pamilya mo. Kailangan mag-man up pare kasi alimbawa may mga malilit kang kapatid. Kailangan mong i-alalayan sila. So halimbawa, wala ka ng tatay, wala ka ng magulang, is ikaw na lang naiiwan. Hindi naman pwede na pabayaan mo sila, no. Minsan wala rin sa edad talaga eh, kung kailan darating yun eh. May mga alam ako dyan na 12 years old pa lang, man up na rin sila eh. So yun nga, responsibility. Responsibility ang nagpapalabas ng pagiging man. Tingin ko lang responsibility. Bigat din nun. Bigat yung responsibility. At tingin mo, pare, okay din talaga siya eh, no? Okay talaga. Okay siya. Kasi Isipin mo yun nga. Madami din ako nakikitang ganyan, lalo na yung bata nagtitinda ng lumpia. Hindi na pag-usapan natin nakaraan. Yun, manap na yun, pre. Mulat na siya sa hirap ng buhay. alam niyo yung reality. Alam niya na yung reality. Sinampal na siya ng realidad. Kaya ngayon, ginagawa niya, titinda siya. Shoutout sa'yo. Sana, someday, yumaman ka. Makakain naman kami ng lumpia mo. Doon na sa may naka-aircon na, restaurant na, ganun. Yun, di ba? Tayo hindi naman tayo nangiibil sa iba eh. Alam mo na mas maganda yung mas maganda yung happy ka sa successful ng iba eh. Oo din. Sa success ng iba eh. Maganda. Kasi pare, mas maganda yun eh. Kasi may sigurado naman kasi na meron ka ring successful na may matatamasa ka rin ng success na pang sayo. Hindi ko nga alam pare kung bakit yung iba is parang nagagalit sila pag may nagsasucess na ibang tao. Tapos halimbawa mas maraming pera sa yung isang tao, parang naiinggit sila. Hindi kaya nung narinig ko, hindi naman konti ang pera. Marami naman 'yan. Iikunin mo yung para sa di ba? Nakakalat. Kanya-kanyang lang din, kanya-kanyang time. Pero hindi naman porke sinabing kanya-kanyang time, mahantay ka lang. Oo. Samahan mo ng galaw, di ba? Galawan mo, baka mamaya sabi, nahiga na lang ako dito, antayin ko yung time ko. Kain tulog. Oo, kain tulog. Walang doon. Walang lalapit sa'yo. Sakit lang. Tsaka yun nga. Yung about dun sa mga pagmamanap na yan. Responsibility. Sang-ayon ako dyan. Kasi wala sa edad yung pagiging matured mo. Hanggat di ka pa sinasampal ng realidad at responsibilidad. 'Di ba?
Pare, meron nga mga 30, meron nga ako makakilala na 30 plus hindi pa man up eh. Hindi pa sila man up. Tingin ko sa pananaw ko, buta na parang hindi iwan ko kung anong nasa utak nila. Siguro kasi Pamilya na ba? siguro wala pa rin. Siguro mas mahirap 'yung kung may pamilya ka na tapos hindi ka pa man up. Siguro kasi meron pang bumabackup sa kanila na magulang. Pero medyo mahirap din 'yung ganung kalagayan. Oo. Kasi syempre masyado ka ng late pare. Oo. Halimbawa 40s ka na tapos hindi ka pa man up. Kasi isipin mo 40s ka na tas di ka pa manap, parang sa pamamalengke lang yan eh. Ano to te, talong na yan, di mo pa alam. Parang ganun, magiging ignorante ka sa realidad na hindi mo pa alam yung ganito, paano magpaikot ng pera, paano magtabi, kung ang alam mo lang is maghantay at magwaldas. Di ba? Go with the flow ka lang. Kaya dapat din talaga habang bata pa. Siguro papasok dyan yung sa pagiging tatay is tuturuan mo na rin yung anak mo habang bata pa. Pukpukin mo na, hindi yung nabibaby pa. Ganon. Siguro once na tumungtong siya ng teenager na siya, dapat siguro makita niya na yung reality na yung hagupit ng mundo. Na kahit anong tawag dito, na kahit anong buti mo kung wala kang pera, yun ang magpapatalo sa'yo. Di ba? Dapat sa teenager pa, alam na nila yun. Pero tingin ko pare siguro may division din yan yung sinasabi mo. Siguro sa lalaki at babae is magkaiba. Siguro sa lalaki pwede mo siyang ganunin talaga. Ano talaga yung sampalin mo ng katotohanan talaga. Sa babae naman is iba, 'di ba? Tingin ko lang kasi dapat bibigay ko lang yung opinion ko. Yun nga, sa lalaki is, sa reality dapat siya mamulat. Yung sa babae naman siguro, dapat is, turuan mo siya kung paano maging maayos na babae din. Maging responsable Diba? babae, tsaka Pare. Tingin ko ang lalaki is mas alam nila kung paano ituro kung paano maging maayos na babae. Kaysa sa babae yung magtuturo kung paano maging maayos na babae. Nagigets mo ba? alam ko yan. Alam ko. Kasi syempre, ang lalaki kasi is alam mo yung hahanapin mo sa babae. Unlike sa babae na hindi nila alam yung hahanapin nila sa babae. 'Di ba? Yun lang yung naisip ko lang. Kasi ganito yan. Kung yung babae mismo magtuturo sa babae, baka maging tomboy pa yun pagdating ng panahon. Kasi iwasan mo to yung ganyan, iwasan mo to yung ganyan. Yung lalaki magtuturo sa babae. Ang gusto lang naman namin, yung maayos manamit. Tapos hindi balagbag. Ganon. Pwede na maging balagbag. Wala namang masama doon. Nasa lugar. Tsaka yung iwasan mo yung pakikitungo sa mga lalaki, yung sobrang pakikitungo sa mga lalaki pagsama kasi ang magiging tingin sa dyan ng ibang tao yung bagoong. Alam mo ba yun, pare? Hindi mo alam yung bagoong. Ayan, na naman tayo. Eto, alam nyo ano yung bagoong? Kasi sa usawan ng bayan, pare. Oo. Di ba? Boneless ba yan o yung padas? Baka padas pa nga eh. Di ba? Talagang burong-buro na. Gaspang. Oo, magaspang. Hindi, yun talaga magiging paningin sa'yo nung ibang lalaki. Pangitingin sa'yo parang kang bagoong sa usawan ka ng bayan. Kasi nga, kahit na wala kang ginagawang masama, if sumasama ka naman ganito sa ganyan. Kung kanino ka na pupunta, proud ka pa. Para yan na nga pag-usapan natin kung paano magpalaki ng total nandiyan na tayo. Kung paano magpalaki ng total parehas naman tayong pamilyado, parehas tayong may anak. So US anak mo is lalaki, 'di ba? Anak ko ay babae. Ano ba ang pinagkaiba ng pagpapalaki ng anak na babae sa anak na lalaki? Sa tingin mo lang, sa perspective mo lang. Kasi wala pa rin naman anak na babae. Wala pa rin naman. Yung sa perspective natin, ano ba sa tingin mo? Sa akin yun, sa pagpapalaki ng lalaki. Ngayon kasi pare, pinapalaki ko anak ko parang from the jungle, ganun. Nahayaan ko lang. Oo, inayaan ko maglupa sa'yo dyan. Hindi naman yung pababayaan ko talaga na madumi, ganyan. Pero hayaan ko siya mag-explore, tumaob ka. Andiyan yung time, syempre, alam mo, pag sobrang taas, tumaob ka, masaktan ka, tumayo ka sa sarili mong paa. Pare ganun ako, kahit narinig na mapanood ng asawa ko. Tumatakbo yan ako, hayaan mo. O nadapa.
O, tayo. Pagpagkamay, paano pagpagkamay? Ganon. O, wag kang iiyak kasi wala namang masakit. O, pag may masakit, ilapit mo sa akin. Ganon lang. Sabi mo sa akin kung saan. Ganon lang. Kailangan, ayun nga, habang bata pa lang, pag sa lalaki pwede mo siyang, medyo rough. Medyo rough yung... Oo, kasi pag lumambot, baka tumagi. Baka gumanon pa. Wow! Huwag naman sana. Papa, yung mga gano'n, tagilid talaga. Hindi, pero, alam mo, niloloko ko yung asawa ko kasi ang galing sumayaw ng anak ko, pero lambot. Tapos may pag ganun pa, hindi, bata pa lang ako. Kaya tinuturuan ko na mag-boxing eh. May litrato ngayon sa akin, alam mo yung takip ng dede niya, pare. Nakasut yun sa kamay niya, boxing siya. Ang masakit sa akin yung sinusuntok pare. Pero inayaan ko. Mas goods na yun kaysa naman magsuklay ng Ito, nag-lipstick. Oo, nagli-lipstick. Gamit ng talay, man. Pero yun, medyo rough ako magpalaki. At the same time, madisiplin din ako. Tama yan. Lalo na sa pagkain. Pinababayaan ko yung bata. Ngayon pinababayaan ko siya. Nahawakan niya yung pagkain niya. Na medyo wala pa siyang, kung tawagin ba dito is, hindi yung, wala pa siyang etiquette sa pagkain. Parang ganun yung wala pa siyang ganong Hindi niya pa alam. Hindi niya pa kasi alam. Talaga, baby pa. Pero once na sinabi ko sa asawa ko yun eh. Once na marunong na yan, hindi na pwede sa akin yung ganyan. Hindi pwede sa akin yung mag-iinain, na sinturon talaga tapat sa akin yan. Kung paano ako pinalaki ng airpods ko. Para kung paano ako pinatigas. Ganun ko rin patitigasin yung anak ko. Kasi mas kasi nawawala na yung ganung generation ngayon, pare, sa pagpapalaki ng anak. Nawawala na medyo lumalambot na Yun lang. Paluin mo, wag lang bugbo. Oo, pwede mong paluin with discipline pag may nagawang mali. Pero yung papaluin mo lang dahil sa init ng ulo problema tapos may nagawang mali ng isa. Andiyan yung pagsabihan muna. Kailangan nasa tamang pagdidisiplina din. Hindi yung porke madisiplina ka nga wala naman sa lugar. Ganun ko palalaki anak ko. Kailangan Malambot niya yun. Oo, marami na. Kailangan matuto kang gumalang. Yung unang-una kong ipapakon sa kanya yan. Ito parang ngayon palang bata pa lang anak ko. Tinuturuan ko na siya kung anong gagawin niya sa mga nangapi sa kanya. Tukay mo. Oo. Legit. Huwag ka papapi. Kung hindi ka ginalang, kung tinarantado ka, tarantaduhin mo rin anak. Kasi dito sa realidad, kahit baby pa lang anak ko at bata pa lang, sa realidad, hindi mo kailangan ibigay yung galang mo sa isang tao na hindi ka ginagalang. Pero tinuturuan ko yung anak ko maging magalang Sabi niya pare, Dede. Dede ka? Ganun. Dede po. One year old and 8 months pa lang yun Go opo na. No, doon ko talaga siya inaano. Kahit na kunin mo yun, sabi niya yung kotse niya. Anong kukunin ko? Yun po. Saka ako kukunin. Di bali maglupasay ka dyan. Yung dede, kahit nga umiyak siya muna hantay ko muna umiyak Anong sasabihin? Ganun. Kailangan meron kang manners talaga, may galang ka. Tapos at the same time, patigasin mo na rin. Kasi lalaki yan lalaki yan Siya yung magiging haligi ng tahanan balang araw Kaya kailangan mahubog mo yung magiging haligi na matibay. Hindi sabaw. Hindi gawa sa kahoy, dapat gawa sa bato. Bakal, gawa sa buhos. Oo. Kailangan yun nga gusto ko yung turo sa anak ko yung maging calm and cold. Kalmado ka tapos, hindi naman sobrang cold, pero kalmado ka lang. Dapat yung ganun. Kasi ako aminado ko hanggang ngayon, nawawala yung pagiging kalmado ko lalo na pagka-stress ako tsaka may ulo ko. Hindi ko kayang i-stay yung pagiging kalmado ko. Yan yung gusto ko ihubog sa anak ko ngayon. Kasi kung kalmado ka, mas maliliwanagan yung pag-iisip mo. Oo, mas ka mag-isip. Oo, mas broad ka mag-isip. Wala bang hindrance sa'yo? Oo. Sa gabal. Wala. Kaya mas marami kang possibilities na maiisip bago ka gumawa ng hakbang. Kaya ganun ko hubugin yung anak ko. Calm and cold, tapos may disiplina, may respeto. Sa mga taong respeto lang din sa kanya. Ganun ibibigay ko. Hindi yung sobrang galang na kahit binabastos na ayokong mangyari sa anak ko yun pare. Talagang kahit niya isaktan lang talaga, nako, ewan ko. Oo, ganun. Pagka ganun, bigyan mo 1-2. Di ba? Mo na lang yung principal.
Hindi namin pinopromote dito yung violence. Sinasabi lang namin na yun talaga dapat. Pare mas maganda naman na na hindi magpapabully yung anak mo, 'di ba? Turuan mo siya na wag mambully. Then at the same time, ituro mo rin na hindi siya dapat nabubully. Ganun dapat ang turo. Tingin ko. Tama yun pare. Kaya nga palalaking anak ko ng may respeto eh. Respetuhin niya yung mga kapwa niya kahit gaano pa kalit yan, kahit na gaano pa kapayatot yan, respetuhin niya. Kasi once na alam, halimbawa ito lang, malaman ko na mambully anak ko, tatamaan sa akin yun pare. Yung talaga yung gulpi di gulat ang mangyayari sa kanya. Pag nalaman ko lang Kasi, nasa mali siya. na nasa mali siya, tas nagulpi siya, dadagdagan ko pa. Baka kaliwali black, ay kananan ko. Hindi kasi maling-mali pare. Oo, maling-mali. Sabi ko lang naman, pinalaki kitang matigas matapang pero hindi para mambastos tsaka mangkawawa ng kapwa mo. Pwede, pwede yung tumayo ka para sa kaibigan mo na binubuli pero yung ikaw yung tatayo na mambubuli sa kaibigan mo, na never, very wrong, di ba? Kailangan nandoon yung respeto mo, pakikisama, at the same time matigas. Yun, ganun ko palalaki yung anak ko, pare. Hindi naman sabihin natin para sabihin ng iba perfect, di ba? Walang perfecto. Si God lang. si Big Bro lang. Si Big Bro lang ang perfecto. Sa amin, yun lang yung ideal namin kung paano magpalaki ng bata. Yun lang yung sa akin, pare. Sa lalaki Pare, napakaganda ng sinabi mo. Tayo. Talagang titigas yung anak mo yan, pare. Pare, ako naman sa pagpapalaki ko sa anak ko ako medyo nahihirapan din talaga ako. Kasi babae yung akin eh. Kasi pare, tingin ko ang pagpapalaki sa anak ko na babae dapat magre-reflect sa akin. Kasi kung ano yung makikita niya sa akin, pare, hindi yung makikita niya sa nanay niya. Yung makikita niya sa akin, yun yung magiging standard niya, pare, para pag tumingin siya ng kapartner niya sa buhay, pare. So ako, kailangan ko ipakita lahat ng magagandang qualities sa kanya. 'Di ba? Kasi halimbawa, nakikita niya, nakikita niya ako nag-iinom, nagyoyosi, nagbibisyo, halimbawa, nababalitaan niya, halimbawa, hindi ako nagda-drugs, ganun. Parang magiging normal sa kanya yun. Parang yun na yung magiging standard. Ang pangit naman ng standard nung anak ko pag ganun. Syempre dapat ang magiging standard niya is ako. Ayun, makikita niya ako kumakain ng ng masustansya, ganun, nagdadamit ng maayos, nag-exercise, okay ituring yung mother niya, yung nanay niya, nakikita niya kung paano ko mahalin yung mama niya. Yung ganun ko siya tinitingnan kung paano ko palakihin, kung yung ina-act ko sa harap niya. Kasi yun yung ma-absorb niya eh. Ay, halimbawa may nanligaw sa kanya, ba't ganyan ka, yung papa ko hindi naman ganyan. Yung bang gusto ko ako yung standard niya eh. Ikaw yung magiging role model niya ng magiging standard niya sa mga lalaki. Gusto niya kung ano yung makita niya. Tama ka din dun eh. Kasi kung makikita niya yung mali, mapupunta rin siya sa maling lalaki, pare. Oo. Gets ko nga. Diba, ako palainom ako. Di syempre parang iisipan niya normal lang yun, di ba? Which is normal din naman yun talaga. Pero mas maganda na iinom ka konti lang. Moderate lang. Jab lang. Yun nga, tayo nahihirap din eh. Mahirap pa. Hindi ka pwedeng magpakita sa kanya na na mahina ka, ganun. Kasi syempre, papa ko pala ganito, di ba? Ganun. Kaya kahit na sobrang stress ka na, hindi mo pwedeng ipakita sa kanya. Yun, dapat lagi ka lang masaya sa harap niya. Sa babae sa babae kasi yung sa akin eh. Well, yung naman, yung sa ibang departamento naman, yung sa asawa ko na yun, hindi ko nasakop. Kumbaga yun lang yung sa akin. Kailangan maging role model ka. Role model, makita niya ako is maayos na papa niya, ma-provider ako. Ganun yung gusto kong ipamulat sa kanya. Kung ganun ko siya palakihin. Para hindi nyo magiging Yun din yung hahanapin niya sa future. Oo, tama ba? Partner niya. And ito naman yung perspective ko nga sa pagpapalaki ng lalaki naman. Yun din, parang ganun lang din eh. Kung ano yung magre-reflect sa'yo. Kung ano yung nakikita niya sa'yo, yun din yung gagayahin niya eh. So, kailangan niya, yun, turuan ng magandang asal. Ayun, rumispeto, yung pati sa sarili, dapat may respeto ka din. Makikita rin ng anak mo yan eh, kung paano ka palaki, kung paano siya, kung ano mo siya, paglaki niya. Ang hirap banggitin. Yun.
Yun nga, yung iba kasi, ano eh, ano ba, Yung iba kasi nakikita ko ano eh. Nakabulos lang basta yung may betlog na nakalabas, ganun. ano yun? What do you mean by that? Ay, yung nakawala lang yung anak nila, ganun. Doon sa ganun ako nairita pare. Ngayong may anak na ako Dati nakatawanan ko lang eh. Wala kang brief, wala pipitikin ko yan, yung ganun. Biro-biro. Ngayon, nakita ko ng mga batang ganun, nairita ako na napapabayaan tong batang to. Yung mga ganun. Yung ano siguro yan, pre, yung mga nasa labas na ng kalye, ganun. Oo, yung mga nasa Yun na, pero yung pag nasa loob ba ng premises nyo, goods lang yun. Pero yung pagka nakikita na siya ng ibang tao na nasa labas na, yung walang kasama, nasa labas ng bakuran, yun na, hindi na okay. Talagang parang pabayaan na yun. Kung matagis ng truck yun, bayad pa yung truck. Ganun yung mga nakikita ko pre, lalo na dito sa ano, sa palengke natin. Yung mapapansin kang ganyan diyan. Yung mga makikita ka diyan. Sabi ko nga sa asawa ko, may kawawa na may bata. Mga ganun ako. Ako kasi, yun nga, yung sa akin pag sinanay mo yung bata sa ganun, wala siya mapupulot na tamang asal eh. Makakasama niya kaagad, siyempre kung ako naman, hindi ko anak yan. Yung takbo ng utak na ibang tao pag kitripan. Andiyan yung pwede ka makialam pero sino ka ba? Anak mo ba yan? Ganun yung pala, hindi mo alam kamag-anak niya pala yun, binibiro lang. Kaya parang nandun yung doubt na makikialam ka eh. Sa akin naman, hanggat maaari, yung anak ko, ayoko rin nang lumalayo. Nung nandun lang siya sa compound. Wala pa siya sa tamang edad. Oo, habang wala pa siya sa tamang edad. Pero ito lang hindi naman sa pagbubuhat ng bangko yung anak ko goods naman. Ito nga bilib ako ngayon sa anak ko pare. Ayaw niya sa nakainom. Bilang tatay na nagiinom, yun ang nagustuhan ko sa anak ko. Kasi meron doon sa amin pare na inom-inom lagi. Ayaw niya doon, hindi siya lumalapit doon. Ayaw niya rin yung amoy siguro. Kaya nga pag nagiinom ako, nantay ko tulog ni anak ko eh. Patulogin ko muna, ayaw ko rin nakikita niya lagi na ay tatay ko lasinggero. Kasi baka yun din yung kamulatan niya eh. Ngayon pa nga lang pre, nakikita niya magbe-vape. Yung talagang knowledge ng bata yun ang pumapasok sa isip nila. Kasi pag nakita niya ako, gaganon din siya pare. Naku nga, gagalit yung asawa ko. Pag dun sa malayo-malayo, kung nakikita ng anak mo. Ay, hindi ko rin pinapakita na. Para mawala na rin sa isip niya. Kasi mapupulot niya rin yun. Normal isip niya. Normal, may isip niya normal. Idagdag ko lang pare, kasi siguro yung mga bata is madaling maka-adapt din. Kasi eto pare, ang bata kasi parang pwede mo yung ihentulid sa memory card na walang laman eh. Ikaw ang magpo-program din talaga sa kanya. So kung ano nga yung nakikita niya sa'yo, yun yung magre-reflect din sa kanya. Yung like father, like son niya eh. Diba? Totoo din yung kasabihan na yun. Pero yun naman, talagang dapat yung mga halimbawa vision natin is talagang hindi dapat ipinapakita yan sa mga minor, sa mga bata. Kasi yun nga eh. Madali silang maargahan, madali silang mabigyan ng influence. So mahirap naman yun, mapupunta sila sa maling landas, di ba? Pero ako naman, tinuturuan ko yan akong pagiging magalang. Hindi yung sa Kasi ako, hindi naman ako mabait, pero may galang ako. Magkaiba kasi yun eh. Para sa akin. Okay ba yun? Sobrang malayo. Ano mo nga yun, para i-broad mo. Oo. Maganda yun. Kasi yung pagiging mabait, dito yung mabait ka nga, magaling ka makisama nandyan. Mabait ka, mabait na kaibigan, mabait na anak. Mabait. Basta mabait. Wala silang masabi sa'yo, mabait ka. Pero bastos ka naman sa ibang tao. Yung wala kang galang, wala kang galang na masyado kang, for example na lang, hindi ka gentleman, pero mabait ka. Ganon. Tapos yung sa magalang naman kasi, pag magalang ka kahit di ka mabait eh. Halimbawa, for example ako hindi naman ako mabait eh. Marunong lang gumalang. Kilala mo, nakita mo na ako sa prod, malakas ako man trip, ganon. Loko sa loko ko, ganyan. Pero pag dating ng time na ginagalang ko pa rin yung mas ahead sa akin. Kahit mas matanda ako sa kanya. Andun pa rin yun. Even ka-workmate or even kaibigan, ginagalang ko pa rin yun. Kasi yung galang na binibigay mo sa ibang tao is yun din yung magre-reflect sa'yo. 'Di ba? At parang pares lang din yan sa kabaitan eh. Kung mabait ka. Pero iba kasi yung para sa akin lang talaga. Iba yung magalang sa mabait. Kasi kung mabait ka nga, pero pagdating naman sa ibang tao is hindi mo sila tinuturing na elder.
Kumbaga, mabait ka po, ito po, pero ito pare magbibigay ako ng isang example dito sa bata na to. Mabait siya pakinggan. Nagpopo at opo siya. Nagtitito siya. Pero walang galang magsalita. I mean, yung attitude niya is walang galang. Even na ako na dapat tito niya, meron siyang mga, nasa pagpapalaki na rin tayo, meron siyang, kaya minsan pinagsasabihan ko rin yung batang yun meron siyang attitude na mapapansin mo na siya, bastos siya. Na hindi siya, hindi kaya tinitignan as an elder, mas nakakatanda. Andun yung tingin niya sa'yo is, parehas lang kayo. Yun. Parang pa nga minsan kung nagsalita siya, napansin ko na parang, sino ba to? Nakarap yung asawa ko. Galing magsalita nito, sino ba to? Ako. Oh, alam po pero balat kayo mare. Oh, yun kaya doon ko napagtanto nga na magkaiba yung mabait sa magalang. Bait siya, upo at opo siya. Opo, sige po. Pero nung one time na nakasalubong ko na nakita ko siya na naglalaro kasama yung mga niya. Tanginan tong bastos ka ako. Siyempre ako naman, asan nakakatanda, sinabi ko sa kanya yung nakita ko. Problema, binalik sa akin pare. Kaya doon ko napagtanto na tanginan to, walang galang to, palang bata to. Ay, excuse me. Sorry. Wala palang galang tong batang to. Napansin ko kasi siya pa yung pinakabata doon sa mga magsi-circle of friends nila. Pero siya pa yung nambabalasubas doon sa mga kalaro niya. Siya pa yung makapagsabi ng bobo ka, tanga ka, yung mga ganun. Oo. Kaya sa akin magkaiba yung mabait tsaka magalang. Parang sabihin na natin yung iba yung attitude ng mabait sa salita. So may galang. Tsaka sa may galang talaga. Yun naman yung sa akin. Yun naman yung take ko dun. Kaya para sa akin magkalayo talaga siya. Oo nga, halos parehas lang din tayo nasasabihin. Pero talagang dapat mas, tingin ko yung mabait is parang lang yan branch lang yan branch lang yan. Ang dapat talagang meron ka is respect. Respect talaga. Respect. Malayo mararating mo pag meron kang respeto sa kahit na sino. Kahit sino makasalubong mo, Kamag-anak mo man o hindi, ibang tao man yan kailangan respect pa. Respect talaga sa kahit na sino. Kahit sinong kaharap mo, mayaman, mahirap, may kapansanan, normal. kahit nga abdo Kahit na hindi, kahit na abno siya, no, yung loko-loko siya, respect mo pa rin. Pero pagka binastos ka, syempre, ibang usapan na yun. Ibang usapan na yun. Pero sa mga unang nyo, respect palagi. Yan. Ayun nga pare, puta masyado naman seryoso yung usapan natin. Siguro ito, nakailang oras na ba tayo? Puta 53 minutes. So, huwag na tayo mag-break. Diretso na natin. Teka, sisilipin ko lang yung camera natin. Baka wala na. Sige pare. Kukunin ko nga lang din muna yung babe ko saglit. So, shoutout nga pala ulit sa mga Peace of Minds sa Asagra, Table Street. Yung music namin na Peace of Minds is pwede nyo dalawin yan sa Spotify, sa YouTube, sa iTunes, sa Deezer, sa Amazon Music, sa Tidal. Andyan yan lahat. Pinromote na no? Parang ito, maiba naman tayo para hindi masyado seryoso. Parang ikaw ba, anong mas preferred mo? Babae na naka-makeup o naka-natural look? Ito is nakita ko lang to sa nakita ko lang sa Facebook to napapaisip lang din ako kasi ako meron akong may preference din ako Gusto ko marinig yung sayo pare. Para sa akin yung natural look pare. Oo. Kasi yung sa akin naman sa unang kita ko sa kanya, mas magugustuhan ko kung natural look siya. Tas pag nag-ayos, mas lalo kong magugustuhan yun. Kaysa dun sa may makikita mo siya, first time mo siyang makikita na nakapag-ayos. Baka magulat ka pa rin pag nagtanggal ng makeup. Lalabas yung talaga, di ba? Di ba? Yun Yung parang apakakinis. Pero pag parang matanda na pala. Ganon, di ba? Dahil sa makeup. Kaya mas prefer ko yung asawa ko parang hindi nag-ayos yun.
talagang gandang-ganda ako sa asawa ko nun. Natural. Natural siya, hindi siya nag-aayos. Minsan nga pare, napansin ko yun, nagpulbot, tapos nag-lipstick pumasok. Kaya na, ba't gaganyan ka ngayon ninibago ka pag nag-aayos siya. Parang hindi siya Oh. maganda sa patingin mo. Oo, ganon. Ayos siya. Parang, ano eh, sabi niya masama ba mag-ayos? Nanay na nga ako. Ganyan. Hindi, maganda ka na, hindi ka mag-ayos. Oo, kasi sa akin, natural beauty, para kasing ano lang yan, ganito lang yan. Paano ko ba ano to? Pag nilagyan mo ng chemical, yung pagkain, sorry. Para sa pagkain lang yan eh. Pag nilagyan mo ng chemical yan, mag-iiba yung lasa niya sa authentic. Oh, Di ba? parang magkaiba yung parang sobrang layo ng lasa ng ramen tsaka lasa ng instant noodles. Oo. Yan, totoo yun. Totoo yun ba? Ramen. Oo. Kaya sa akin, mas prefer ko yung natural talaga. Mas gusto ko yung natural na hindi masyadong makolorete sa babae. Iba, Oh. no? Iba kasi yung nakakita nga ako yung sobrang kapal ng blush on, may ganun pa sa ganito. Tapos yung lipstick, talagang kintab-kintab, mga ganun. Pag hilamusin mo yan ngayon, laba ko yung asawa ko dyan. Ayun na. Di ba? Ganun ako eh. Kasi natural talaga. Paano ko pa ba yan, to? Example na natin sa artista. Di ba? May mga artista talaga na mas nagagandahan ko, lalo na pag nasa backstage lang makikita mo na na walang makeup. Kesa dun sa mga artista na ang kapal-kapal ng makeup na parang mukha ng bakla, ganun. Mukhang clown, pare, oo. Para magpapasaya siya sa children's party. ngayon naman, sa ngayon wala pa naman ako nakikita ulit na ganun. Sa paligid ko, wala. Pero mas nagagandahan, mas attractive sa akin ang natural. Oo. Yung walang halong chemical talaga. Asawa ko, pero minsan pinupush ko rin asawa ko kung gusto niyo mag-ayos. Sabi, sige, okay lang, bili ka ng ganito, ganyan. Ginagamit din naman siya sa mga acne nga lang. Pero hindi siya yung talagang foundation, mga ganon, pare. Mga kolorete. Oo, wala siyang ganon. Parang gano'n sa Chinese, no? Oo, pare. May mga tape pa na gano'n. Tangina, may tape pa, tapos pag kinayod mo, pwede na ilagay sa espasol yung nasa pisngi niya. Parang parang parmesan cheese eh. Pag Parang bisan cheese. Ay ba, pare, babanggit ko lang, disclaimer lang to hindi kami against sa mga nag-aayos dyan. Kung saan kayo nakakuha ng confidence. Ito ba preference lang namin, pinag-uusapan lang namin pang amin. Kung di nyo trip yung preference namin is okay lang din naman. Yun nga, kanya-kanyang point of view tayo dito, di ba? Kaya yun, disclaimer lang. Kung yung man nyo gustong-gusto nag-aayos kayo, mag-ayos kayo. Hindi yung mag-comment kayo dyan, bas kayo, walang pakialam. Joke lang. Basta ako, gustong-gusto ko makita yung asawa ko na normal na natural. Ganon. Kasi yun na yung preference ko sa man eh. Doon ako masaya. Yun ang gusto ko. Bilang lalaki. Siyempre, may iba lalaki dyan, gusto nila todo ayos yung nila. Di ba? Ako naman, sa asawa ko, mag-ayos man siya, hindi. Gusto ko siya sa ganong niya. Pero mas prefer ko talaga sa kanya na, alam niya yan eh. Oo, natural, alam niya yan. Kahit di ka na mag-ayos. Sisiba nga kami, hindi ka na mag-ayos, maganda ka na. Hindi man parang pabiro man to, kasi minsan may tinitake ng babae na pabiro eh. Sa akin kasi pag sinabi ko sa asawa ko, it's totoo. Totoo yun. Tsaka kung mag-ayos yung asawa ko, tangina baka mami, magkaroon pa ako karibal. Diba? Sobrang ganda na. Oo. Siyempre, lalong gaganda yan. Kaya yun lang yung take ko doon. Kaya yung mga mahilig mag-ayos, sana wag kayong magalit. Magalit kayo, sige, comment kayo dyan. Tito Banjo, ba't ganyan yung preference mo? Perfecto ka ba? Pogi ka ba? Mga ganun na kasi, di ba? Hindi naman ako sabi natin, hindi naman ako ganun kaganda lalaki. Pero, yung preference ko lang yun. Yung gusto ko lang sa babae. Hindi ko naman din, hindi ko naman, pinipilit yun. hindi naman namin kayo pinipilit na huwag kayong mag-ayos eh. Kung diyan ka nga nagtatago, di ba? Hindi, joke lang. Di ba? Ganda nun Hindi, lang. Nasa inyo yan. Kung gusto niyang manyo or yan yung hobby niyo mag-ayos, walang problema. Hindi ko naman kayo pipintasan pag nakita ko kayo eh. Pupuri. Wag lang sobra na kailangan mo na lang ng pula sa ilong tas trotot, ganun. Clown ka na, ganun. Wag na ganun. Hindi, pero may mga ganun din na talagang makakapal talaga mag-makeup. Walang problema. Hindi ako lalait.
Maganda naman lahat eh. Ano, di ba? Preference nga lang natin. Preference lang natin yun. Saka nabasa lang natin yan. Yung 70% of the men of the world prefer natural look women rather than ano, di ba? Yun nga, sa akin. Yun lang yung preference ko, nasa inyo na yan, kung paano nyo i-take yan. Seryosohin nyo, ganun. Wala akong pake, di ba? Pasok mo, sinaksa ka bigla. Puta, matay tayo dyan. Hi, kuit. Hi, tito. Banjoy. Ice pick pala sa likod. Puta, ginawa ng yelo pa. Nakita ka dyan, no? Oo. Tinagasan. Iiwasan ko na nga muna ngayon yung mga naka-makeup. Baka bigla gripuhan niya sa labas pa. Pero, ano, yun lang. Perspective ko lang yun. Nasa inyo na kung paano nyo i-take yun, di ba? Ako is ganun din. Trip ko rin talaga yung natural look lang din. Siguro pare, tayo kasi mga lalaki in love tayo sa reality. Oo. Tingin ko lang, gusto as much as possible nasa realidad. Sa ang ganda rin kasi talaga ng babae na ano yung alam mo yung walk up like this pare. Ganun. Doon ako in love eh. Yung yung asawa ko kasi maganda na eh talaga eh. Kahit di mo Charot sa asawa ko, baka naman. Baka naman, pwede mo na ambilan ng PS5. pagka nakaluwag-luwag. Yun nga. In love sa reality ang mga men. Tsaka, ang sarap din kasi i-kiss pare pag walang makeup eh. Diba? Pag ako pre eto hindi ko lang alam kung ako lang Pare ayoko sa babae na naka-lipstick. Kasi pare, pag umiinom sa baso na parang nawiwirdohan ako, tapos parang nagmamantsa, ganun. Tapos syempre, eto, dati pa to, sa mga naging ka-relationship natin in the past, di ba? Ako ayoko rin parang hindi pa nga ako nagkaroon ng karelasyon na ganun. Yung mapalaayos yung hindi siya, yung palaayos is okay lang yung sa hygiene, ganun. Yung sa Make-up. yung sa make-up, yung sobrang kapal, parang wala pa. Kasi syempre, pagkikis mo sa pisngi yun, di ba? Makita mo dito, puti. Pagkama lang ka pang patay dun. Para kami gata sa labi nun eh. Para kami gata sa labi, di ba? Para sumipsip ng mik-mik. Yung gandalinding talaga. Oo nga, yung 70% ng men is in love sa mga gusto, as much as possible, na wala talagang makeup yung babae. No. Iba na rin kasi yung siguro nung mga year 80s na nun, nakikita ko yan pare, yung mga makeup na makakapal. Siguro nag-iiba lang din yung preference natin habang tumatagal kasi mas na-appreciate ng mga lalaki. Sabihin natin yung 70% mas na-appreciate nila yung natural beauty kaysa cosmetic. 'Di ba? Kaya pero hindi naman namin hinihikayat kayo na wag kayong mag-makeup Kung diyan kayo nagtatago, ako nga di. Hindi, joke lang. Biro lang. Pero hindi kasi may mga preference. Tsaka kung hobby nyo naman mag-ayos, wala namang problema diyan. Hindi naman ako nang lalait naman pag nakita ko kayo, tayo na ganyan. Hindi. Sa akin wala akong binabash ba. Hobby nyo yan, okay lang yan. Tama nga yun nag-a-ice kayo Pero wag lang yung sobra Huwag lang sobra. si Pennywise. Pennywise. Yung sa It ba? Yung tag dito. Yun nga. Siguro, kaya naging 70% ngayon na sa pag-aaral yun. Kasi nga, mas na-appreciate ng karamihan ng mga lalaki is yung natural look. Di ba? Reality. Tama nga si Boss Nico na reality. Mas gusto namin yung totoo. Nagbabalat kayo parang ganun. Pero komento ko lang din wala namang masama sa pag-ayos. Kasi lalo na sa may mga hobby dyan na mag-ayos, kasi meron dyan sa mga TikTok pre talaga na mahilig sila mag-ayos, ganon. Walang masama dyan. Minsan nga nag-enjoy pa ako pag pinapanood kong tinatanggal nyo yung makeup nyo, tinatanggal nyo yung tape sa baba. May mga Chinese kasi yun. Chinese. Minsan kasi pre, ang layo din. Sobrang layo talaga yung, ikaw ba yan? Yung parang, oo nga, may nagka-confidence ka, pero ikaw pa ba yun? Then, eto idagdag ko pa pare, yung nagpipilter sa camera. Parang gano'n yun di ba? Ano ba yung tawag doon? Nagka-catfish, pare. Ng catfish. So, tayo na, i-upload mo na yung natural look mo para pag nagkita kayo sa personal, halimbawa is may tinatarget ka.
ikaw na, hindi yung parang Saka mag-iiba kasi character mo nun eh. oo, ayun, ganda-ganda mo na eh, 'di ba? Oh, yun nga, yun ang kakatfish din, no? Ay na pre, naranasan ko din yan nung binata pa ako eh. Maganda talaga siya sa ano, maganda siya sa ano, sa picture din. Pero pag nung na-meet ko siya sa personal is hindi rin naman ako pogi kasi pero yung picture ko is yung talaga, hindi walang edit eh. Kumbaga syempre ano ako eh, nasa reality ako eh. Nagkita kami, ano iba eh. Ano ako na Gulat ka. Oo, nadismaya ako na ano, parang pinipeke niya identity niya eh. Gusto ko talaga yun nga, reality, 'di ba? Ibang character. O parang hindi na si ikaw yun pag sobra-sobra na. Iba na itsura mo. Oo. Layo na. Paano pa kaya pag dumating na kayo dyan sa punto ng honeymoon? Utang na. Baka mamaya, pagtanggal mo naman, atakihin pa sa puso yung lalaki. Pero hindi namin kayo, dinidiscourage na mag-ayos. Yun lang. Yung ano lang. Mm-mm. Nasa perspective lang. Oo, close to reality lang tayo. Kasi, yun nga, pag sumobra ka na rin din para sa akin lang din, pag sumobra ka na lang din sa pag-ayos, is parang hindi na ikaw yung pinapakita mo. Hindi na ikaw yan. Nagtatago ka na lang din dyan sa likod ng cosmetics na yan. Mas maganda na tanggapin, natin eh, appreciate natin kung anong meron tayo. Appreciate natin siya, wag natin siya itatago. Para sa akin. Kaya yung ibang lalaki mas na appreciate din nila yung mas gusto nila yung mga natural kasi wala kang tinatago. Okay lang naman yung mag-ayos ka, gumamit ka ng mga pampakinis na mukha. Pero yung makeup na 3 patong, tapos pwede mong tag doon, pwede mong gamitan ng grater. Para maglagay ng pulburon, ganun, wag. Hindi naman sa wag, nasa inyo yan, trip nyo yan. Kami, sinasabi lang naman namin perspective namin bilang lalaki. Pero kung ano man ang makita namin sa mga kababaihan dyan sa paligid is walang problema sa amin yun. Hindi namin kayo judge, hindi ako nang judge. Lalo na ako, hindi ako nang judge. Ayoko yung pare tawag dun, yung parang nang babody shame. Kasi naranasan ko rin yun eh. Naranasan ko. Literal kasi mataba ako. Pero hindi naman na gano'n yan, pare. Hindi na. Diet ka ngayon eh. Medyo. Nagbabawas. Sabi ko sa asawa ko, pagka hihirit akong kanin, paalala mo magbawas ka. Ganun. Kailangan ko rin talaga ng alala eh. Kasi alam mo, sa totoo lang, dyan ako pasaway. Consistent ako sa mga ibang bagay. Meron akong disiplina. Kaso dahil nga ngayon sa time management ko sa trabaho, nawawala na yung exercise sa akin. Hindi ko na siya ganong may singit. Kasi gusto ko lang talaga tumakbo tsaka mag-basketball. Kaso walang bola, walang ring. Kung pwede nga lang maglagay sa bahay. At shoot lang, ganun. Pero nagbubuhat-buhat naman ako. Basta Ganun. Mahalaga naman pare, masingit mo siya. Oo. Kahit na hindi yung, alam mo, mag-walking ka lang dyan. 'Di ba? Alam mo naman yung 30 minutes na walking, kaya mo yun pre, imposible. Kaya mo yun. Nakatakbo nga kami ni Jerby ng 45 minutes. Hindi ko maalala kung... Sa bypass ba yan? Pare 10 kilometers yata yun. 45 Oo. minutes lang? Oo. Oh, lakas niyo pa rin. Kaso, kinabukasan nun, pare, ika-ika na ako. Hindi na kasi sanay. Pero Sumakit yung ganito mo, pare. ang sumakit sa akin, ito. Yung ano mo, atay mo, hindi sumakit. Hindi. Ano ka pa? Bata ka pa sa work? Ay, ganun ba yun? Kasi kung... Kasi ito own experience ko to kung nung una-una ako, sa mga hindi nakakaalam, sobrang taba ako din dati pare. Inabot ako ng 100 plus. Ngayon nasa 75 na lang ako. Pare nung first time ko mag-workout, siguro mga 5 minutes pa lang, talagang masakit na yung atay ko. Kumbaga hindi na siya sanay hindi na sanay mahirapan yung katawan ko. So kung tumakbo ka ng ganon at hindi mo man lang ininda yung tagliran mo, malakas ka pa pre. Ang sumakit lang sa akin likod. Oo. Ang sumakit lang sa akin likod kasi yung bigat ng katawan ko. Yun yung ramdam ko nun eh. Pero buhay na pa to yun si Boss Jerby. Nagulat siya. Una nag-stretch ako. Kita kasi kami noon, naging parang bandin namin ni Jerby yun. Ngayon, habang tumatakbo kami, runjag kasi kami. Ay, jogwalk kasi kami. Oo, jogwalk kami. Mas okay yun. Ngayon, nung paliko kaming ganun, hanggang sa nalibang kami, nakaikot kami ng bypass. Tayo na. Kikwentuhan kami ha. Tayo na pare, 45 minutes lang natin tinira yun.
Oh kuya, sabi niya ganun. Wala ba dun? Wala ba dito sa Bacayao hanggang dun sa San Roque? Hindi pare. Ano lang yan, isang ikot lang yun ng kalahati. Mula dito sa Bantog. Bantog hanggang Bacayao, pabalik na ganun. Sambo. 10K na pala yun. 10K na yun. Ay hindi, sumobra pala kami pare. Yung pabalik na, di ba nagsimula kami sa Bantog. Pabalik namin ganun, sumobra pa kami sa kabila. Parang nabuo din namin yung bypass. Nabuo din namin. Ayun. Kaya siguro kwan. Pero kaya pala. Sabagay, nung huli, nag-basketball din kami ni Boss Gerald eh. Ni Uncle Gerald. Sa Linek, oh. Napalaban niya eh. Mga solar boy yung kalaban eh. Mga kabataan, mga... Oo, pare. Alam mo yung pawis nila, parang yung gasolina nila. Pag pinagpapawisan, lalong lumalakas. Kasi ano pa yun, sisindi pa ng isang Malboro yun. Hindi naman. Doon naman ako bilib sa mga nakalaro namin noon. Mga ano talaga sila. Yun ang nakita ko noon. Ay na, nainggit nga ako eh. Dahil pala nung kalakasan ko, ganyan din ako eh. Kasi ako noon pare, pagkatapos maglaro, ice tubig tsaka yosi. Na ano talaga yun eh. Na ano sa akin yun. Ganun ako. Baka kasi yun din yung nakamulatan mo sa mga matatanda. Oh, taga-sindi ako yosi dati sa taga-sindi ako yosi dati sa tindahan eh. Taga-bili pa ako ng gin tsaka Red Doors. Ganun. Kasi sindihan mo na. Oh, sindihan mo na, sabi siya. Huwag mo sisip-sipin, hipanin mo lang. Pagdating dun sa'yo, kalahati na lang. Ganyan na nabawas oh. Sinip-sip mo daw, hindi tumakbo ko tito, kaya ako di ganun-ganun ko yan. Pero sarap na sarap na ako sa hoop na blue nun. Iba yung ano, nung nakaranasan mo. Buti nga na, iwasan ko na mag-smoke pre, nag-ano na ako eh, baby na ako eh. Siguro dun din kaya lumakas yung resistensya ko kasi nung naglaro kaming huli ng basketball sa Linek. Ano kahit, ano yung 2 game yun pare, walang pahinga sa katawan ko na to. Sabi nga ni Sir Gerald, kaya mo pa pala talaga, sabi niya. Eh pagsabayad pa nga ako, ininda ko lang talaga yung injury ko sa paa. Nasabi ko sa kanya, hindi ako pipersa. Pero yung sa takbuhan, kaya ko pa. Oh, hindi, wala kang inuman ng tubig yun, 2 game na yun eh. Ayaw mo pang papayatin yung sarili. Oh, itatry ko na ito. Talagang kailangan ko lang mag-adjust. Hindi ka naman sobrang obese. Hindi ka naman obese. Hindi pa ba ganun? Para kasing pag tinitignan ko yung sarili ko sa salamin, Puro ang pangit. overweight ba? Oh, kasi nasa 90 plus na naman ako pa kasi. Mahirap mag ano, lalo na pag yung asawa mo sarap magluto. Mahirap magbawas. Ang sarap mo magluto. Di ba? Diba? Yun yung ano. Tsaka ano. Ako kasi ito para sa akin lang meron akong hobby. Ano? Kada sahod bibigyan ko reward yung sarili ko. Pero yung sa akin kasi, Parang cheat day. oo, Pero napapadalas. hindi naman. Hindi. More on ako talaga. Tipid-tipid talaga. Pero pag sahod, bibili ako ng soft drinks. Ang babo ko pre. Soft drinks tapos sasabay ko sa pagkain tapos bibili ako ng pritong manok. Ganun. Yun ang ko. Parang inner child lang din yun pare. Oo. Kinakana ko lang din yung binubuhay ko lang din. Parang kinakakala inner child ko na ito yung gusto kong kainin. Oo. Pag sahod lang naman. Bilaw pritong manok. Wag lang yung sobrang dalas. Oo. Kasi syempre Huwag lang yung sobrang dalas pare kasi siyempre soft drinks yun. May halo ng sugar, na kung ano-ano yun eh. Bumabalik nga na naman ako yun sa pagiging na ako ngayon sa loob ng 1 linggo pare, 2 beses na ako nag-sting. Dati hindi na ako nag-sting buwan na. Hindi maganda. Na na naman sa akin yung tamis. Kaya nga ngayon Coffee ka na lang, na black coffee. balak ko nga ito mamaya siguro or bukas. Baka dumaan ako diyan sa kabilang black coffee. Kasi nung nasanay naman ako sa black coffee pre. Yung Nescafe na black, hindi ko na tinitimple. Ganun ko. Medyo ko lang, joke lang. Oo. Tapos lunok na lang. Late ka na sa trabaho, wala ka ng time magkape. Hindi, pero nahiligan ko yun. Yun ang nagpapayat sa akin. Oo, pare. Yun ang nagpapayat sa akin. Black coffee. Lalo na, ang di ko naman na inulit, yung binibili sa akin ng asawa ko noon, kasi sobrang taba ko noon eh. Yung kape ng galing China ba yun or Korea, yung slimming coffee. Grabe pre, magtatai ka talaga ng wagas doon. I-withdraw niya yung Oo, i-withdraw niya lahat. delikado yun. Tanginang likinang latang-lata ko nun, pero bilis. Alam mo yun, Kasi wala kang energy nun. wala talaga. Kaglalanday ka. Pag hindi, Pero bawi ka sa ka. Kasi wala kang energy nun pare, hindi mo na-absorb yung energy nung kinakain mo eh. Pina-flush mo sa agad. Parang tinotorture mo yung sarili mo. Ang dumi ko nga nun, pre, yung maabot ako ng 3 to 5 times. Sabi nga nung mga katrabaho kayo, shoutout dyan sa mga nakatrabaho ko sa kumari ko dyan.
Sila Blessy, tsaka si Rose. Manakki ka. Sabi nga ganun sa akin. Once na umalis ako dun sa table, pre, sa office na. Once na mawala ako dun, alam nila kung nasan na ako. Lalo na nung yun yung kinakapi ko. Kalakas mag-flash ng, laman ng bito. Oo, paring. Talagang CR kung CR. Hindi rin siya maganda, kaya tinigil ko. Pero yung pagbagsak ng timbang ko noon, halos sa 15 days, merong 5 kilos or 7 kilos yung binaba ng timbang ko. Binawi ko na lang sa tubig noon. Hinang-hina ko, lagi ako tutubig. Once na kinapi ko yun ng maga, maghapon na ako nagpa-flash niyan. Tapos, isang beses ulit sa gabi. Ganun. Ano yan eh? Hindi ko alam kung nakalimutan ko yung pangalan nun. Maganda nga siya pampabawas, pero pero nakakapanghina. Kaya mas maganda pa rin natural na na exercise. Fasting pare, pinakamaganda. Nangyayari naman sa akin yan pagkakuan. Yan, yun sa schedule natin ngayon. Last kain ko 7. Kakain na ako ng 1. Ganun. Bago pumasok. 1 ng tanghali. 7 ng gabi ulit kong kain. Sobra-sobra pa nga eh. Kaya siguro ko pumapayat ngayon. Tapos ang kain ko nun, saktong lang, magkalaman lang. Kaya pagdating ng 7, yun na yung totoong gutom ko talaga. Kaya sirain din yung tiyan ko siguro dahil nalilipasan. Pero hindi na ganun kalaking tiyan ko yun eh. Yung ganito lang talaga. Ang delikado na kasi is yung obese. Yung nangingitim ang batok, no? Hari. Tapos yung sobrang laki mo na talaga. Yun ang, Yung wala na sa edad mo yung timbang mo. 'Di ba? Yun dun nila hindi kasi yan eh, meron yan yung parang dapat pag nasa 20s ka pa lang mga ganito, 20 to 30, 30 to 40, okay. dapat ganun yung timbang mo. yung body mass index mo daw. Oo, yun. Dapat nandun lang yun, nasa average lang. Nasa height din yan. Ewan ko lang. Pero nung katakasan ng timbang ko, umabot yung 100 plus eh. Pero dun ko na-realize na kailangan ko magkuhan. Bigat, no? Oo. 100. Tang ina, tatalon ako nung galata pare. Galata na lang yung talon ko. Wala na talaga. Tas alam mo yung tipong maglalakad ka lang, hinihingal ka na. Kailangan na. Kailangan na. Hindi na pwede yung Ngayon naman nakapag-exercise ako lagi, lalo pag naglalaro kami ng anak ko. Iba din yung... Oo. Legit. Talagang yung pawis mo no, hanggang singit. Mga pagod talagang. Pero enjoy ako nag-aalaga ng anak ko. Ako nga para may kwento ko lang 30 minutes lang ako tumatagal sa pag-aalaga ng bata eh. Totoo ba? 30 minutes lang. Tapos ang gagawin ko para hindi kaya ko naman kaso nag-aalangan ako kasi syempre baka mamaya bumaltog siya ganun. Ang gagawin ko magkukulong kami ng kwarto. Ganun lang. Tapos magsa-sounds. Ganun lang. Doon na kami pagka kasi nasa labas siya, nag-aalangan ako baka madapa eh. Saka ang kulit niya. Parang yung anak kong babae kasi parang mas siya eh. Mas makananay siya kaysa mas makatatay. Siguro kasi sila laging magkasama. Lagi akong halos wala din dito. Nasa trabaho, di ba? Pag nandito pa ako sa bahay, namin ko medyo madalang ko silang mabigyan ng oras kasi medyo marami pa akong ginagawang iba eh. Nagmo-music ako. Di ba? Tapos ito, yung podcast na rin to, nadagdag din sa schedule ko. Minsan ginagawa ko rin yung obligasyon ko sa mga sa tropa tungkol pa rin naman siya sa music kasi syempre kahit papaano is may napapala naman kami diyan. Yun nga, yung mga 30 minutes pare. Pero hangga't maaari gusto yung 30 minutes na yun isulit yun. Talagang laro kami nung anak ko doon. Ayuwi talaga. Sa akin naman, bago ako nasanay sa pag-alaga ng bata, ilang beses nabukulayan ako dahil sa akin pare. Legit. Galit na galit yung asawa ko. Ay, dumulas yung kamay ko kakong gano'n. Tog sabi dito. Pare, may naalala ako dyan. Minsan napabayaan ko yung anak ko. Nasa siya nun nasa crib. Patag ganun pala, hindi ka makakapag... Ako, mabilis yung reflexes ko kasi nagbabakasing ako eh. Pero hindi ka makagalaw. Nakita ko yung anak ko, sumubsob. Tapos nabasag yung uso. Talagang agos yung dugo sa bunganga. Alam mo, hindi ako nakapagsalita. Ganun pala pagka yung anak mo yung ganun, parang maano ka. Masyashock ka. Hindi ka makagalaw. Oo, puta. Inang niya. Ganyan nangyari sa akin noon. Tawa-tawa yung asawa ko. Kasi yung anak ko pare, hindi siya gumapang, lakad ka agad. Hindi siya dumapaing. Agad, balance. Balance agad. Masakit pare, syempre, taba ko. Bagal pa yung reflexes ko. Nadulas yung kamay ngayon pare. Tog sa dito. Si Dukol. Sumunod, napabayaan na naman. Tog, kabila na naman. Masasungay. Oo, pare.
Pero doon ako nasanay mag-alaga ng bata. Alam ko na kung paano abangan. Alam mo, uy, ganito. Uy, ganyan. Yung ganon. Ewan ko, naging makatatayan ako kasi pag magkasama kami, kahit maghapon laro pa rin. Pero syempre may time na pagod. Kailangan maglaro ka muna mag-isa, nak. Ganyan, bigyan mo laruan. Pero pag nasimulan yan, nako, ay, gagalit siya sa ako. Kabagi na naman yan. Tawa ng tawa. Kaya nako, daddy, ganun. Eh, hindi ko nga gano'n nakakalaro ngayon. Kasi nga, panggabi tayo. Tapos, syempre, morning tulog. Bawi-bawi na lang din pag nag-shift ng schedule. Pero pag day off, syempre, sinusulit. Yan, buti nga ito, naisisingit din natin to kahit na mga busy tayo, di ba? Syempre, Kailangan eh. oo, kailangan eh. Yan, masarap din. Masarap ang buwisit. Asar-asarin ko kayo, lalo pag meron ng mga nagko-comment dyan. Asar-asarin ko to. Joke lang. Dagdag ano rin siya eh. Kasi parang dagdag ano rin siya sa buhay mo eh. Dagdag ganap ba? Oo, Hirap naman nung trabaho bahay lang din. Dare, di ba? Kumbaga parang ayun nga, bent out, labasan din ng nasa isip mo. Minsan kasi nakakabaliw din pag wala, hindi mo nilalabas eh. Di ba? Tsaka ano to, pang-fill din ng time na na wala tayong ganong ginagawa. Mas maganda na yung meron to, di ba? Para nadadagdagan yung oras na meron tayong ginagawa. At the same time natatanggal yung stress natin. Diba? Nakapag-share pa tayo. At tsaka may natututo. Ito nga sa totoo lang pare, pag pinapanood ko to, may natututunan din ako sa sarili ko eh. Oo din. Legit. Parang medyo tumatalino ka. Parang tumatalino tayo ng every podcast, tumatalino tayo ng 1%. Yun. Oo. Kasi syempre nagpapalitan tayo ng thoughts eh. Oo. Di ba? Makukuha mo yung thoughts. Ah. Makukuha mo yung thoughts ng iba. Makukuha mo yung thoughts ng iba. Pupunta sa idea niya. Madadagdagan ni idea mo. Yun ang kan ko kaya pinapanood ko rin. Oo, malaking bagay din siya. Kaya nung nagsimula tayo dito, mas nakahiligan ko. Nung una kasi na dumadaan na sa reels ko yun. Pinapakipakinggan sila Bugoy, sila Chester, si Sadaw, si Ato. Yan. Pero hindi ko pinapansin. Pero nung ginawa natin to, pre, pinanood ko yung sarili ko. Puta, panoorin ko nga rin sila. Baka may makuha din ako doon. Meron din. Yung mga real life shits din, tsaka yung mga lessons din na tama din yun sa pag-share mo sa ibang tao. Meron ka rin makukuha sa kanila. Kaya kasi ito nga, habang buhay tayo, natututo tayo dapat. Nadadagdagan tayo ng endless ang learning. Endless ang learning. Kung ayaw mo matuto, hambog ka, ganun. Wala talaga, diyan ka na lang. Ako nga, na-push lang din ako magtinda-tinda nito mga nakaraan dahil nga sa inyo ni Jervin yan. Nakikita ko meron siyang BM printing, ba? Ikaw nagbi-music, syempre try ko nga rin side hustle. Parang kailangan mo ng ibang pagkakaabala. Oo, kailangan ko rin gayahin ko rin sila. Gayahin ko kayo. Masarap din sa feeling nung ginaya ko kayo. Na nakita ko na Kumbaga siya money, ganun. Kumbaga pare pang siya, pamputol siya ng loop. Oo. 'Di ba? Cycle lang buhay mo, ganyan. At least magkakaroon ba ng parang Dadagdagan isang section. isang sangay. Madadagdagan siya. So hindi na siya basta loop. Kumbaga parang meron ibang ganap. Kumbaga sa guhit, hindi lang siya diretso. Liliko yan. Oo, dadami na yung branches niyan ngayon. Yun naman ang nagustuhan ko. Kaya talagang ginakuan ko rin. Sa ngayon, sabi ko sa'yo kagabi pare, di ba? Yung napagplano na yung mag-asawa. Kaso nagkaroon nga ng OSAVE. Kaya, yun, hindi rin namin natuloy plano na yun. Ngayon naman, try ng panibago. Plano ulit. Sakto na ito, mababawasan ng bayarin. Sakali. Kung push lang ng push pre, ako trip ko, magtinda ng siomay. At least dun, boss ako, boss, 20. Ganun. Boss palamig, ganun. Yung ganun nakaraan. Pero bilib ako sa mga ganong klaseng tao pare. Laban patas sa buhay. Laban patas. Patas lang. Huwag kayong man lamang ng iba. Kasi may balik yan eh. Karma is a bitch. Yan ang totoo. Hindi mo pwedeng gumawa ka na masama, sagad-sagarin mo na kasi alam mo na pagbalik sa'yo niyan, tangina. Tenfold yan. Ganun. Kaya ako hindi ako ganun. Toyoin lang talaga ako. Medyo hindi ko rin pinipigilan yung sarili ko pagkagalit ako eh. Gusto ko rin talagang nilalabas. Kasi pag kinimkim mo yan pare, mas may bubuntun mo yan sa ibang tao. Naku, mas mabigat yun. Hindi niya deserve makukuha niya mula sa'yo. Siyempre, doon yung doon yung pagsisisi mo sa uli. Kaya ako pag galit ako. Yun yung style ko naman. Hindi ko siya tinatago. Sinasabi ko. In a good way pare. Hindi yung magwawarsyak agad. Hindi naman ganun. Ganun binataw, ganun ako.
Ito pare, ito siguro ilas na natin to. Pare, ito gusto ko lang malaman. Pare, ano ba ang sa tingin mo mga luxury sa buhay mo ngayon? Ito last na to, last. Tingin mo mga luxury sa buhay mo ngayon? Kahit ano. Sa akin, pamilya. Luxury yan. Kalusugan nila. Kalusugan ko, luxury yan. Pundar ko, luxury yan. Kahit sabi mo hindi ko pa buong bayad yan, luxury yan. Lahat yan, tinuturing ko na luxury kasi binavalue ko lahat ng meron ako sa paligid ko. Yun ang pananaw ko dyan. Lalo-lalo na yung health. Kasi hindi mo mabibili basta-basta yan. Kaya dapat dyan talaga. Turing mo na luxury, ingatan mo rin. Ingatan mo yung para bang, kumbaga kung may favorite kang bagay. 'Di ba? Hanggat maaari ayaw mo na pahawak na ng iba, may nababanggit yung iba, ayaw mo nang madumihan, ganun. Keep it clean. Parang ganun sa akin sa kalusugan tsaka sa pamilya ko. At the same time, yung luxury ko sa buhay is kumakain din kami ng 3 days. Hindi kami nababasyo sa ulam. Hindi kami nauubusan ng bigas, pare. Di baling may utang, at least good credit yun eh. Oo, sa maayos ginamit eh. Utang ko ngayon is investment yun dahil motor yung akin eh. Tinatapos ko pinagamit ko pamasok eh. So may service din kami mag-asawa. Yun mga luxury ko sa buhay, pare. Yun ang take ko dun. Kaya kailangan kung hanggat maaari, ganun. Hanggat maaari is pinapangalagaan ko yung family at health. Number 1 sa akin yung health tsaka yung pamilya eh. Sa akin kasi ngayon yung pera. Oo, wala tayo niyan eh. Sa ngayon, wala pa masyado. Meron tayo pang araw-araw, pang pang survive. Pero dadating yung time sa mga ginagawa natin sa araw-araw, sa pagkagrind sa mga side hustle natin, is meron naman yung sukli, gagaan. Kami mag-asawa, gumaan kami gumaan kami dahil dun sa pagtitinde. Na medyo ngayon nawala lang din talaga kasi nga, yun nga, nagmamahal yung mga bilihin, kailangan pa na yung Pero yun, matuturing ko luxury, health, family, tapos yung mga ini-invest ko sa mga pundar na gamit. Ultimo nga yung cellphone ko na talagang luxury ko pa rin tinuturing yan kasi hindi ko pa naman kailangan bumili ng bago eh. Gumagana pa naman eh. Oo. For contact na lang din naman yan eh. 'Di ba? Yun yung take ko doon, pare. Halos parehas lang din tayo, pare. Pero dagdag ko lang siguro yun nga, mahalaga din yung health, 'di ba? Family. Ako naman siguro pinaka-luxury sa akin ngayon is yung time. Yung time ko. Kasi pare, ang luxury ko ngayon, nakakapagkape ako sa umaga ng maayos, gano'n. Nakapag-jogging ako, nakapag-workout ako, ayun, kasama ko yung family ko. Yung time kasi pare hindi naman nabibili. Hindi na naibabalik. So, yun nga, ginto ko siyang ituring din. Kasi dyan, sasabihin na natin na yung iba dyan is nangangarap lang na ganito. Na makapagkape ng iba nga dyan, di na nakapagkape sa umaga eh. Di ba? Iba maligamgam na tubig na. Oo, wala na silang kakayahan. Oo, wala na silang kakayahang lumabas, mag-ehersisyo, di ba? Yun nga, time para sa akin ang luxury ko ngayon. Etong podcast na to para sa akin is luxury din. Nabibigyan ko siya ng oras. Marami nga lang din nangangarap na gawin to eh. Buti nga di ba tayo nagagawa na natin in a snap eh. Di ba? Luxury din to. biglang usap Wala na. Kumbaga, usap konti tapos execute na agad. Wala na maraming plano. O magkamali. Yun na, di ba? Matutunan tayo along the way. So, yun nga. Para sa akin, time, pare. Yeah. Pwede na siguro nating i-wrap up, pare, yung natutunan natin. Buta, medyo dadalawa kasi tayo eh. Yung shoutout sa mga kasama namin nagpa-podcast na hindi namin kasama dito. Alam ko, busy rin sila kasi ngayon, pare. Maraming shit na dumating sa amin ngayong linggo eh. Pero tinesting na rin namin na iraos. Nabago yung schedule. Siyempre, may mga kanya-kanya tayong ngayon kasi hindi naman talaga dapat ngayong araw to eh. May mga shit sila na inasikaso. Mag-ingat kayo palagi dyan ha. Tapos see you soon tayo dito. Sana magkakasama na tayo. Mas malupit talaga pagka kompleto tayo. Di ba? Iba yung tawanan din eh.
Pero pare, tingin ko okay din yung dalawa tayo nag-usap ngayon. Parang deep talk din eh, no? Kumbaga, wala masyadong, ano eh, parang tayo lang dalawa sa, ano, one-on-one eh, parang boxing. Nailabas din natin ng ano. Yun din naman. Maganda. Ay, yun nga. Shoutout nga sa mga kasama namin dyan. Kung ano man yung mga shit na yan. Tsaka ano, believe din ako sa inyo kasi yun nga, naisisingit nyo pa rin to. Kahit na puno-puno yung schedule nyo. Nakikita naman namin yung schedule nyo eh, na sasabi nyo rin naman sa amin yan. So sana nga makompleto tayo. Sana magsabay-sabay na yung off natin. Oo. Kahit yung oras na lang din natin. Mapagbigay tayo ng time para dito. Mapagkwentuhan. Miss ko na rin kayo eh. Miss ko na rin sila eh. Pero yung ano siguro, Sana, ito pare, wini-wish ko, sana ngayong next month is magsabay-sabay yung schedule natin, no? Kahit yung schedule lang, kahit hindi na yung off. Para, ano, magawa natin yung mga dapat natin gawin. The more the merrier talaga kasi. Oo, mas maganda yung marami yung vibe na dadala. So, ito na nga guys, kung umabot kayo sa video na to, sana may natuwa kayo sa mga topic namin ngayon. O, sana mabwisit din kayo kung hindi nyo, hindi. Ito kasi, ano, sariling opinion lang. Nasa inyo na yan kung paano nyo ititik yung mga sinabi namin as a man. Sana walang ma-open. Kung ma-open kayo, nasa inyo na yon. So, ganun talaga. Wala kami magagawa kasi buhay nyo nga rin yan. Hindi naman namin pinangahawakan yung opinion nyo. So, kung nagustuhan nyo to, ulitin ko, like, comment, pakishare na rin, tapos paring na rin yung bell, click subscribe. At once again, ako nga pala to, si Tito Banjo sa Aftership Talks. Ayo, yun nga, sa mga, ano dyan, na-open dyan, hindi naman kayo ma-open eh. Opinion lang namin to, nagkataon naka-video lang. At ako nga pala ulit si Alan Guzman, aka Mr. Malumanay. Shoutout sa Peace of Mind, shoutout sa Gra, shoutout sa Temple Street, shoutout sa alas namin, kay G, shoutout sa mga piman namin, shoutout sa mga karnal ko dyan, shoutout mga homes. Pakinggan nyo yung music namin. Alam nyo na yun, nasa all streaming platforms para kumapal-kapal yung breads namin. Alam nyo na yun. Yeah. Peace out. Hanggang sa ulitin guys.